Hi mga kabankada, kamusta po kayo? Pasensya na po at ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Nagkasakit po kasi tayo. 5 araw din tayo na masakit ang katawan. Umabot din ng 1 linggo. Pero ngayon okay na po tayo. May konting konting ubo at sipo na lang. Yung katawan natin ay hindi pa sanay dun sa biyaheng malayo. Parang nadibago yung katawan ko dun sa sa North Loop natin. Pero ngayon ay okay na po tayo at pupunta tayo ngayon sa Tayog, Pangasinan. Init. Sarap. So yun mga kabankada, nandito na tayo ngayon sa Tayog, Pangasinan. Kanina kung napansin nyo, nung pagdating natin, sobrang init. 1 PM yun kanina na dumating tayo dito. Sobrang tirik-tirik ang araw. Pero kasi mas pinili ko kasi yung pwesto na to kasi ang ganda ng pwesto, solo ko yung lugar. Pagdating natin kanina, yung may mga kubo dun sa taas, kaya nakitulog muna ako dun. Buti pumayag yung caretaker na magpahinga muna tayo doon habang nagpapatay tayo ng oras. Tapos ngayon 4:30 na, kaya yan, nakapag-set up na tayo.
Kaya medyo malilim na dito sa pwesto natin. Kung napapansin nyo, hindi ako naglagay ng side awning. Ang nilagay ko yung itong pagka solo tayo, ang nilalagay ko yung awning natin sa likod. Tingnan nyo mga kabangkada. Para doon sa mga bagong manonood natin na hindi nakikita yung ganitong setup. Ayan. Ito po yung setup ko kapag solo lang tayo. Tapos ang awning natin ay sa likod lang. Ayan, naglagay na rin tayo ng string light para mamaya, dahil dito napunta nating campsite ay walang electricity, walang linya ng kuryente rito. Ayan. Tapos yung setup natin na pinaka outdoor kitchen natin, ayan, napakasimple lang. Tapos syempre meron tayong Bluety EB3A. Hindi mawawala yan dahil iyan ang magbibigay ng liwanag sa ating camper van mamayang gabi. At tignan nyo naman mga kabangkada yung tanawin natin dito, napakaganda, ang solid ng lugar. Tapos dito sa baba natin ay merong river. Ayan. Ang lakas ng agos, oh. Solong-solo natin yung lugar. Kanina may mga nakasabayan tayo, mga 2 grupo, pero umuwi na rin sila kasi day tour lang naman sila. At tiga rito lang daw sila sa San Nicolas, Pangasinan. Kaya ngayon ay good luck sa atin sa festohan natin. Tingnan nyo, sana walang wik-wik. Pero kanina may narinig na tayong ibon na wik-wik, kaya okay lang yun. Ibon lang naman yun, saka sanay naman tayo sa mga ganun. Subukan natin magpalipad ng drone para malapitan natin yung bundok na yon. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell, oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, I wanna touch, kiss ya. The way you make me feel is precious. I want this feeling forever. Oh, I'll never be the same. Can't believe we found something this good. You're all I ever wanted. So yun mga kabangkada, siya po si Ate Joy. Siya po yung may-ari ng Jolly Camp. Ano ba? Jolly Farm Camp? Jolly Ayun, Farm Camp. Kasi may mga product tayo na... Ayun, meron pang binigay sa atin si Ate Joy na lang tawag natin. Oo naman. Pauwi na siya ngayon sa kanila, pero bukas babalik po kayo, no? Yes, babalik ako. Tapos bukas kwentuhan ulit tayo Ate Joy, tapos imbitahan mo ang ating mga kabangkada. Sure. Oo naman. Na magpunta rito sa napakaganda mong campsite. Tsaka tontuwa ako at napansin ni Sir Jack to eh. Matutulungan niya itong lugar namin, and especially pati itong bayan namin. Kasi kung pupuntan tao, Napakaganda. Hindi ko lang nalaman, ang Tayog, Pangasinan pala ay isa sa magandang lugar. oo, lalo na kung mapasyalan mo pa yung ibang place. So yan Ma'am Joy, bukas ulit. Sige boss. Okay, tayo magluluto ng mga kabangkada. At salamat sa saging na Ani po ba to ma'am? Ha? Ani? Ani dito? Ayos pala. Product dito. Thank you so much po. Magluluto na tayo mga kabangkada ng ating hapunan. At alas 6 na rin ng gabi.
Dahil medyo malakas ang hangin ngayon dito, lalagyan natin siya ng windbreaker para hindi mahilaw yung ating sinaing. Habang inaantay natin maluto yung sinaing, i-prepare natin itong ating ulam. Ito yung ulam natin ngayon, hipon. Nilinis ko na po ito mga kabarkada. Malinis na po siya, tanggal na yun dito yung pinaka parang bitukan niya. Lagyan lang natin siya ng konting asin, mga ganyan. Okay na yun, konti pa. Yan. Tapos lagyan natin siya ng paminta. Marinate lang natin siya dyan. Tapos sa isang bowl or mangkok, lagay tayo ng harina. Tapos cornstarch. Equal lang natin kung gaano karami yung harina, ganoon din karami yung cornstarch na ilalagay natin. Para hindi na tayo maglagay ng kung ano-ano pa, kagaya ng garlic powder, black pepper. Ito lang ang gagamitin natin, yung Ajisho Pepper Plus. Mas malasa kasi ito. Yung kalahati nito, lagay natin ito sa hipon. Prituhin na natin tong hipon. Sausaw natin dito para makot siya. Okay na, luto na yung ating hipon. Para sa sauce, lagyan natin ng Japanese mayo. Tapos lagyan natin siya ng UFC hot sauce. Tapos lagyan din natin siya ng UFC rin na sweet chili sauce. Tapos lagyan natin siya ng garnish, spring onion sa ibabaw. Ito na po yung finished product ng ating dish mga kabarkada. Kayo na po bahalang magpangalan dito, hindi ko alam kung ano itatawag ko eh. Kain na po tayo mga kabarkada. Tikman natin yung inimbento natin na pagputahe. Siyempre masarap to, hipon kasi.
Sarap nga. Yun mga kabankada, alas 9 na ng gabi at kailangan natin magpahinga. Kanina sa labas, nag-chill-chillan tayo, nag-2 bottles lang tayo. Kahit paano, pampaantok ba. Tapos meron akong papakita sa inyo mga kabankada. Ito, yung ating bagong lampshade. Pero aklat siya. Yan yung itsura niya. Yan, ganda. So ito yung gagamitin natin ngayon na pang magdamag na bukas dito sa loob ni Beo. Ang ganda ng ano niya, medyo sakto-sakto lang yung pagka-dim niya. Patayin natin yung ilaw. Ang ganda oh. Tama-tama lang to. Hindi tayo masisilaw. At nakakaano yung ano niya. Parang ang solemn ng dating. Ewan ko ba kung nakikita niya pa ako. Ayan, buksan ulit natin yung ilaw. Tayo ay magpapahinga na. Ayan, layo natin ng konti para mas kita nyo yung ating bagong dim light. Ayan. Good night mga kabankada. Kita-kits tayo ulit bukas. Ayan. Oh. Ang ganda oh. Ito na mga kabangada yung honey na nakuha nila kuya kagabi. Sir, yung isa lang yung order niyo, sir. Isa lang. Kunin na yung isa, sir. Oo. Bayaran niyo na. Yun naman yung naiwan. Anong size to yung sabi niyo? Yung 2x2 nga, sir. Ito yung 2x2. Ito yung purong honey, ano? Oo, sir. Yung Nakuha niyo kagabi. Sayang hindi ko na video. Magkano to? 450 po, sir. May mga ano nga. Sir. May ano pa yung ano nung barka ng honey. No, yung ano bubuyog. Ay, wala po. Yun. Ano ba itim-itim na yun? Ay, yung pan, sir. Yung nasuuban, sir. So, Yung usok na, sir. Usok na. Bali hindi nyo sinala talaga. Isa. Talagang puro. Bali magkano to? Isa. 450. Oo, sir. Talagang purong honey. Makikita mo yung mga ano pa doon. Medyo may dumi-dumi ng konti. Sabi nung nagbenta, ano daw yun? Yung abo. Yung pausok nila. Hindi naman daw ito masasala. Pagka ganitong puro, hindi siya tatagos sa mga strainer. Nakita ko to kagabi. Nung dumaan sila dito, nasa timba pa. Tapos sabi nga nila, kakatasin pa daw to tapos saka nila ibebenta ngayong umaga. Buti na lang nakabili tayo. Kinuha ko na parehas yung honey. Bali na binigay nila sa atin yung dalawa ng 400 ang isa. Itong una, 450 daw. Tapos sabi ko, kunin ko na dalawa. Tapos 400 yan. Binigay naman lang ng 400. Ngayon lang ako makakatikim ng honey na talagang nakita ko na nasa ano pa
Ano ba tawag doon? Nasa honeycomb pa nila. Kahapon nakita ko nung kagabi nga nung dumaan sila dito. Mas may mga kahoy din silang bitbit. Doon sila galing mga kabangkada. Sa gitna na 'yon. Tapos sa likod daw nung ano na 'yan. Bago dumating sa bundok na 'yon na isa. Doon sila mga alas 8, nakababa na sila dito. Puro flashlight nga sila. Tama-tama, mayroon tayong pandesal. Try natin ipalaman tong honey sa pandesal. Ito na yung loob, may mga dumi-dumi pa. Tanggalin natin ng konti yun. Umiibabaw pala siya. Ayun, okay na. Tapos lagay natin. Grabe, ang tamis. Sarap pala ng honey sa pandesal. Ito nga pala mga kabankada yung pangalan ng campsite, Jolly Camp, dito sa Tayog, Pangasinan. Tabing kalsada lang siya, tapos sementado yung daan, kaya kahit anong sasakyan pwede dito. Ayun si Ate Lourdes, nagwawalis pa siya. Siya yung caretaker dito. Tapos ito yung mga kubo na pwede nyong rentahan kung ayaw nyo mag-tent. Bali 3 yung kubo dito. Tapos meron na siyang libreng electric fan na solar din. Ang isang kubo ay 1.5 overnight. Tapos yung doon tayo nag-camp sa may baba na yun, doon tayo nagpumesto kagabi. Dito kasi medyo malilim talaga kasi laki ng puno ng duhat yata to. Kasi yan, ito yung kabuuan ng campsite. Pero 14 hectares to yung laki nito. Tapos doon yung ilog saka doon sa pwesto. Yung pwesto ng car camping. Yan to. Kaya medyo mainit na, kaya pumalik na ako dito. At dito na tayo nag-ayos ng ibang gamit natin. Papunta na tayo ngayon sa falls. Medyo papanik pala itong daan dito. Sayang yung pagkakataon, nandito na tayo puntahan na natin. Nandito na tayo sa Maranum Falls. Dito pala, may gate pala. Good morning po. Saan po yung parking ng dito lang po? Ay, parking ng Maramos. Tapos saan po yung falls? Diretso lang, sir. Galakad na lang po. Mga ilang minuto, sir? 10 minutes, sir. Ha? 10 minutes, sir. 10 minutes. Bawal daw yung sigarilyo, pagkain, basta bawal magdala ng kung ano doon, sir. Pagkain, sigarilyo, vape, at alak, sir. Ano? Pagkain? Sigarilyo, vape, tapos alak, sir. Ang bawal doon sa falls. Oo, sir. Malaki po ba yung falls doon, sir? Ito. Pero pwede magpalipad ang drone doon. Oo, sir. Ayun. Pwede pala magpalipad ang drone doon, mga kabankada. Bali yung itsura ng falls na pupuntahan natin. So, tara na. Sementado naman pala pagdating dito. Medyo gitna. Sementado na yung daan. Medyo nakakapagod na. Nasa gitna tayo ng kagubatan. Okay lang yan. Bali ang bayad pala dito sa sa Maranum Falls para 20 pesos per head. Tapos pagdating doon sa may gate ng Maranum Falls 20 pesos naman sa parking. Pero doon pa lang sa baba, bago pa lang makapasok doon sa barangay, environmental fee. Magbabayad na kagad doon.
Kaya dapat pag pupunta kayo dito, busog na kayo. Kasi nga bawal magdala ng pagkain dito sa falls. Tapos bawal na bawal nga yung sigarilyo, saka yung alak. Kahit vape, bawal daw. Welcome to Maranum Falls. Ayun ang falls mga kabankada. Wow, ang ganda. Siyempre, hindi natin malalagpasin ang maligo sa Maranum Falls. Tara! Wow! Ang lamig! Hindi naman, hanggang dito, hanggang dibdib ko na. Woo! Lumog tayo!